Magandang araw po sa inyong lahat. Papahapon na po ngayon dito sa Nayon. Sisibig na po ang karpintero. Pagbati po sa inyo ni Strong Basti 08 mula po rito sa Amaca. Makikita po ninyo na ang lagari, yang martilyo, yan po, ang plies, ang pait at ilang piraso ng pako. Ang papaksain ko po ay ang karpintero. The story of the carpenter. Sa biblical po na kasaysayan, ang ating patron ng mga manggagawa na si Saint Joseph ay isa pong karpintero. Siya po ang ama ng ating Panginoon dito sa kalupaan o sa sanlibutan. Si Saint Joseph. Nang ang Panginoon po ay magpasa ng krus patungo sa Kalbaryo, ay sinasabi na ang gumawa ng kanyang krus ay isang karpintero. Marami na pong ulit tayong naririnig, yan daw karpintero ay walang bahay. Gawa ng bahay ay wala namang bahay. Dahil daw yung mga karpintero ay isinumpa ng ating Panginoon. Dahil sila o siya ang gumawa ng krus na kanyang pinasan sa Kalbaryo. Hindi po ako naniniwala dyan. Ang ating pong Panginoon ay mapagpatawad, mabait, maunawain. Hindi po niya magagawang isumpa ang kanyang anak. Hindi po totoo na ang mga karpintero ay walang bahay. Marami po akong mga nakilalang karpintero na ang lalaki at gaganda ng kanilang bahay. Bakit nga po hindi? Sila ay karpintero. Ang nakilala ko po na karpintero sa bayan ng Sampaloc nung una pa ay si Kaedong. Sa may Ilaya po yun. Si Sinando, maliit na lalaki pero mapiksi, magaling gumawa ng bahay. At si Ka Albert diyan sa Dayo Street. Sila po ang mga karpintero na nakilala ko nung una. At sinasabi na si Ka Albert ay nagkaroon ng anak na si Tanlo kung tawagin. Kaya lamang si Tanlo ay maagang kinuha ng ating Panginoon. Subalit sa kanyang paglisan ay may iniwan siyang legacy. Siya po, si Tanlo, ay isang maestro karpintero. Bagamat maaga siyang kinuha ni Lord, ay may iniwan siyang legacy. Ang kanyang mga naturuan ngayon ay gumagawa na ng pangalan sa larangan ng tinatawag na carpentry. At katunayan nga, ang kanyang anak ay isa na rin ngayong maestro karpintero. At yung aking pamangkin na si Mermar, na kung tawagin ay si Unong, ang kanyang naging mentor sa pagkakarpintero ay si Tanlo. Siya ngayon ang maituturing
na isa sa mga past rising star sa larangan ng carpentry. Isa na siyang maestro karpintero. At hindi naman katakataka, nagkaroon siya ng isang mahusay na mentor na si Tanlo. Nasa dugo na niya dahil ang kanyang lolo sa mother side, si Kaingtong, ay isa ring mahusay na karpintero. Yan po ang mga karpintero na nakilala ko sa bayan ng Sampaloc. Inuulit ko po, hindi ako naniniwala na ang karpintero daw ay isinumpa kaya walang bahay. Hindi po yun totoo. At dito po sa nayon, ang unang bahagi ng bahay na ito ay gawin, ang gumawa po ay si Kahoben. Mga 30 taon na po ang nakakalipas. Siya po ang maestro karpintero ng mga panahong yon. At ang sumunod naman po na bahagi, yung ikalawang bahagi, yung balkonahe o azotea, diyan po sa ibaba ng amaka, ang gumawa po ay si Kuni na taga Barangay Concepcion po naman. Ang Barangay Concepcion po ay kalapit lamang o kahangga ng Barangay Alupay. Kay ganda po ng bahay ni Kakuni. Meron po siyang isang magandang tricycle na pampasada. Kapag wala po siyang obra, yun po, namamasada si Kakuni. Isa ring maestro karpintero. At nang gawin po itong ikatlong bahagi ng amaka, ito po na kasalukuyang kong kinatatayuan. Ang gumawa po ay isang batang maestro karpintero. Siya po si Ronnie. At siya po ay may piyon o yung tinatawag na helper. Si Ayang o si Hansel na higit nakilala rito sa amin sa nayon na si Ayang. Dati po siyang helper, ngayon nakapagsusulo na rin na makagawa ng isang bahay. Mga 25 taon na po ang nakakalipas nang gawin itong amaka. Ang arawan po noon ay 350 pesos. Pamerienda, pakain. At ang helper, maaring makuha mo pa sa 150 o 200. Ay ngayon po, ang arawan ng karpintero, maestro karpintero, 800. Kapag medyo galante yung nagpapagawa dahil magaling ang pagkagawa, inaabutan pa po ng 1,000 a day. At ang helper ay mga 550 to 600. Napakalaki na po ang pagkakaiba. At yung pong simento, 90 pesos, 100 to 110. Magandang klase na po yun. Kaya po, napakamahal na ngayon ang magpagawa ng bahay. 3 po ang uri ng karpentero na aking nalalaman. Yung po bang maestro karpintero. Yung isa naman po ay karpintero maestro o maestro karpintero na may nalalaman pa sa Feng Shui. At ang ikatlo po na aking nalalaman pa rin ay ang tinatawag dito sa amin na karpinterong kawang. Kung gusto mo raw po ng murang karpintero, di ang kunin mo
ay ang karpinterong kawang. Susukat ay sobra. Meron namang kapus. Kaya po tinawag na karpinterong kawang. Kung gusto ninyo ng mura, yun po ang inyong kunin na karpintero. Yung po namang maestro karpintero na may pungsoy, ay sasabihin ang magandang gawin niyong bahay ay yung 4 agwas. Kahit saan sumikat ang araw, tatamaan. Yan daw sikat ng araw ay may tinatawag na cosmic energy. Nagbibigay ng Venus sa nakatira sa bahay. Kaya maganda raw po yung 4 agwas. O kaya yung paluko ay may mga design na parang design ng tulad ng isang bundok. Matatag daw ang nakatira sa isang bahay na ang paluko ay hugis bundok. Dahil yan daw bundok, mahirap na tibagin. Kaya matatag daw ang buhay ng mga titira sa nasabing bahay. At sa hagdanan, ang una mong aapakan ay oro, plata, mata. At ang pinakahuli pa rin ay yung oro. Kasi ang kahulugan daw po ng oro ay ginto. Kapag yan daw po ay ginawa, magkakaroon ng isang buhay na maganda ang nakatira. Kaya po yung Mindoro, tinawag na Mindoro, mina ng mga ginto. Mindoro, mina, oro, ginto. Kaya po tinawag na Mindoro. Yan po ang mga nalalaman kong uri ng mga karpintero. Maestro karpintero, maestro karpintero na may pungsoy, at karpintero na kawang. At isa pa, kapag ikaw ang gagawin mong sahig ng bahay ay kahoy, ang gagawin mo ay halimbawa katulad po ngayon, nakaharap ako sa highway o kaya diyan po sa pasamano. Dapat ganyan din daw po ang ayos ng iyong gagawing sahig. Huwag daw pong yung pakontra. Dahil pag ginawa mong pakontra, laging magkakontra ang mga nakatira at laging magkakontra, walang kaayusan, maging magulo ang buhay. Ayon po yan sa mga maestro karpintero na sinasamahan pa ng pungsoy. At dahil nga po ang ating paksa ay maestro karpintero o tungkol sa karpintero, ay magbibigay ako sa inyo ng kwento tungkol sa karpintero. The story of the carpenter. Si Architect Paul po ay mayroong kabanding-banding na maestro karpintero. Siya po si Maestro Karpintero Dadoy. Yan. Basta po may project si Architect Paul, walang ibang gagawa. Magsusupervise ng bahay na kanilang gagawin kundi si Maestro Karpintero Dadoy. At dumating po ang panahon na nagsabi na si Maestro Karpintero Dadoy na ibababa na niya ang kanyang tilon bilang isang karpintero. Nagkakaedad na raw siya. At sinabi ni Architect Paul, bago tayo maghiwalay, Tatay Dadoy, yun po ang tawag ni Architect Paul kay Maestro Karpintero Dadoy. Tatay Dadoy, bago tayo maghiwalay, may isa akong kahilingan sa iyo.
isang-isa na lamang na bahay ang iyong gagawin bago tayo maghiwalay. Ayaw ko na iba ang gagawa ng nasabing bahay. Gusto ko ikaw ang gagawa ng huling project bilang magkasama tayo. At nagsimula na nga po ang nasabing project. Ang pinakahuling project na pagsasamahan nila ni Architect Paul at ni Maestro Carpintero Dadoy. At makalipas po ang ilang buwan ay nagkaroon na po ng turnover. Sinabi ni Maestro Carpintero Dadoy na ito po ang mga susi. Pero habang ginagawa po ni Maestro Carpintero Dadoy, yung kanyang pinaka-the best ay hindi niya ginawa sa paggawa ng bahay na yun. Nang mga una pong magkasama sila ni Architect Paul, yung pinaka-best ang ibinibigay ni Maestro Carpintero Dadoy. Kumbaga po sa isang professor, isa pong terror na professor si Kadadoy. Ayaw niya na may maiipintas o mapupuna ang nagpagawa ng bahay. Ano po, pulido sa paggawa, makinis si Maestro Carpintero sa paggawa ng bahay. Kaya namang gustong-gusto na kasama ni Architect Paul si Maestro Carpintero Dadoy. Subalit yung pong pinakahuling project na ginagawa niya ay hindi niya ibinigay ang kanyang best. Magawa lamang po. Kumbaga dito sa amin, waso. Hindi maayos ang pagkakagawa. Yung bara-bara, magawa lamang. At nang magkaroon na nga po ng turnover, ibinigay na ni Carpintero Dadoy ang kanyang mga susi. Architect, ito na po ang mga susi sa gate, sa main door, sa CR, sa kwarto. Yan po. Saka mo na muna ibigay sa akin yan, Tatay Dadoy. Hindi pa tapos ang ating project. At isang araw, nagulat na lamang si Maestro Carpintero Dadoy. May mga furniture na dumating. At ang mga sumunod pang mga araw, yung namang mga kagamitan sa bahay. Talaga pong kompletong-kompleto. Furniture, mga kagamitan sa bahay, TV, Wi-Fi, lahat ng mga kailangan sa isang bahay. Ipinasok ni Architect Paul sa nasabing pinakahuling project nila ni Maestro Carpintero Dadoy. At sa isip ni Maestro Carpintero Dadoy, mukhang big time ang titira. Baka isang foreigner. Dati naman, bahay lamang. Ay ngayon, may mga furniture pa at lahat na maaaring ilagay sa bahay ay kumpleto na. At isang umaga, dumating si Architect Paul. At tulad ng dati, Architect, ito na po yung mga susi. Ay sa iyo ang mga susi na yan, Tatay Dadoy. Bakit po? Ang nagtatakang pagtatanong ni Maestro Carpintero Dadoy. Ang bahay na yan, na huling project na ginawa mo, ay bahay mo. Iyan ang regalo ko sa iyo sa matagal at magandang pagsasama natin. Inuulit ko, Tatay Dadoy, ang bahay na ito ay sa iyo.
Yan ang aking regalo sa matagal at maganda na pagsasama natin. At itong envelope na ito ay mga papeles o mga kasulatan na nagpapatunay na ang bahay na ito ay sa iyo. Ay sige, Tatay Dadoy, ikaw na ang bahala sa bahay na ito. Iyo na ang bahay na ito. Matagal nang nakaalis si Architect Paul, ay natutulala pa rin si Maestro Carpintero Dadoy. Hindi siya makapaniwala na ang huling project na bahay na kanyang ginawa ay bahay para sa kanya. Subalit, may umuusig sa kanyang buti, sa kanyang sarili. Habang ginagawa ang nasabing bahay, ay hindi niya ibinigay ang kanyang best. Hindi niya ibinigay ang kanyang best. At yun ay magawa lamang. Sa ating pong buhay, anuman po ang ating ginagawa, ibigay po natin ang ating best. Sa anumang buhay na ating ginagawa, ibigay po natin ang ating the best. Magkaroon po tayo ng consistency. Kapag hindi po natin ginawa yun, baka po matulad tayo sa story of the carpenter. Maraming salamat po sa araw nito. Pagpapala po sa lahat.